Make sure, Mr. President, handa ka sa ginagawa ng pinsan mo at handa ka sa epekto ng mga pinaggagawa nyo. Make sure lang, Mr. President. Kasi ngayon, sa lahat ng mga kabulastugan na nalalaman ng mga Pilipino, ngayon pa nga lang hagard na po ang pagmumukha mo. Grabe yung eye bags mo, grabe yung stress. Lalo na itong impeachment, talagang itutuloy nyo. Good luck, Mr. President. Ano akala mo? Ano akala nyo, Mr. President? Kaming mga Pilipino na bumoto at sumuporta kay VP Inday Sara, tatahimik lang? Sunod-sunuran lang? Hindi mo na kami malilinlang. Kaya, let's see, Mr. President. Grabe, talagang hindi mo pinigilan, no? Ang pinsan mo. Talagang tinuloy-tuloy nyo. Si VP Inday Sara na nagpanalo sa'yo, grabe. Grabing ugali yan, Mr. President. Anong ugali yan? Grabe palang ugali mo, Mr. President. Grabe ka pala sa mga taong tumulong sa'yo. Grabe ka. Iba talaga, mga Lods. Iba talaga ang katrayduran na hatid ng mga Marcos. Grabe. Tapos naman, itong si Senator Amy, kunwari, ilalaban niya daw hanggang dulo si VP Inday. Sus, ang drama nyo, mga Marcos. Masaya ka na dyan, Sandro? Hintayin nyo ang epekto ng mga pinaggagawa nyong katarantaduhan. Akala siguro nitong mga Marcos, tatahimik lang ang mga Pilipino. Yun ang akala nyo. Grabe nyo, hindi talaga kayo natuto sa nakaraan. Sa bagay, ang problema sa inyong mga Marcos, masyado nyong minamaliit ang mga Duterte. And talagang nagtulong-tulong pa kayo magpinsan, mag-anak, mag-asawa, para talagang mangyari ang mga gusto nyong mangyari kay VP Inday Sara. Sige, magtulungan kayo. Pero hindi kasali dyan ang mga Pilipino. Solid VP Inday kami. Sabi ko na mga kababayan sabi ko po sa inyo, ang sisisihin po nila si PBBM. Ang sisisihin po nila dun sa nangyaring impeachment, sa pagkaka-impeach po ni VP Sara ay si Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, kung babalikan ko po yung 2022, hindi ko naisip na magiging tagapagtanggol po ako ni PBBM pagdating ng panahon, ano? Noong 2022, talagang si Attorney Leni Robredo lamang po yung dinedepensahan ko at pinagtatanggol ko laban sa mga fake news, laban sa mga bastos na vlogger, ano po. Noong 2022, hindi ko po naisip na dadating yung time na ipagtatanggol ko po si Pangulong Bongbong Marcos Jr., no? Pero dahil kasi itong mga taong ito ay wala sa katwiran, wala po sa lugar mga kababayan. Yan po yung sinasabi ko sa inyo ang sisi niyan kay PBBM, no? Tinatawag niya ngayon traidor, parang gustong palabasan, walang utang na loob. Lagi na lamang silang utang na loob. Naalala ko tuloy yung hearing, no? Sa budget hearing, nung si Senator Risa at si VP Sara nagkasagutan. Sinumbatan po ni VP Sara si Senator Risa patungkol daw dun sa naitulong, no? Ni nung tatay yata or ni VP Sara kay Senator Risa nung lumapit ito. Alam mo, pag public service, paglilingkod sa taong bayan, dapat ang mga politiko hindi nagtatanawan ng utang na loob dahil kung hindi, magtatakipan iyan, mga kababayan. Kaya itong mga ito parang namana na nila yung trait na kanilang sinusuportahan, yung ugali na kanilang iniidolo. So ayan mga kababayan, kung ako tatanungin nyo, may temang pagbabanta or pagbibigay ng babala, as if nananakot na parang sinasabi na pagsisisihan ni PBBM yung nangyaring impeachment kay VP Sara. Again, bakit si PBBM ang sinisisi nyo? Bakit siya ang pinagbubuntaran nyo ng galit, no? Executive yan. Sinabi rin naman niya, wala po siyang magagawa dyan. Executive. Nagbigay na nga siya ng advice at ng kanyang opinion na hindi siya pabor sa impeachment ni VP Sara. Pero itong mga to, si PBBM pa rin ang sinisisi, no? Yung kay Congressman Sandro Marcos, hindi niya siya pwedeng diktahan dahil legislative siya. Kailangan niyang gampanan ang mandato sa kanya ng konstitusyon, ang mandato ng taong bayan, at yun ay ang gawin ang tamang gawin. No? So kung pumirma siya sa impeachment ni VP Sara, pagiging walang utang na loob ba yun? Or pagiging traitor ba yun? Alam mo, kung yun ang tingin nila, no? Kung yun ang tingin nila kay Congressman Marcos na traitor,
sa mga Duterte dahil pumirma sa impeachment ni VP Sara, para po sa akin, thank you, Congressman Sandro Marcos, dahil kung tinaraydor mo ang mga politiko, naging tapat ka naman sa mga Pilipino. Pinakinggan mo ang tinig or panawagan ng taong bayan na i-push ang impeachment na iyan. So sa mga tuwid, kung sa tingin nyo, tinaraydor ni Congressman Marcos yung kampo ng mga Duterte, it's simply because naging tapat siya sa mga Pilipino, sa taong bayan. Ginagampanan niya ang kanyang tungkulin at responsibilidad sa konstitusyon at sa mga Pilipino, sa taong bayan. Pero again, wala pong tinaraydor dito si Congressman Marcos. Wala po silang kailangang tanawin na utang na loob at wala pong pantatraydor. Ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho. Ayan po ang hindi maunawaan ng mga taong ito. Kaya yung kanilang galit ay dumadating na sa pagbibigay ng babala, ng tila pagbabanta, no? Na parang meron silang inihahanda na magkakaroon ng consequence ang pangyayaring ito. Napaka-unfair po ng mga DDS, mga kababayan. Parang sa nakikita ko na kahit mapatunayan na may sala po si VP Sara, no, dahil maipapakita mga ebidensya, hindi na nila tatanggapin. Parang nakakondisyon na sila na kahit maisiwalat ang makita natin ang totoo na meron nilabag sa batas o nilabag ang tiwala ng taong bayan, parang sa kanila wala silang pakialam doon. Na kapag napatalsik si VP Sara, kikilos po sila at gagawa po sila ng gulo. Yun po yung aking nararamdaman at nakikita. So, parang nag-uudyok na talagang magkaroon ng gulo. Bakit hindi nyo matanggap, no? Parang pambihira naman. Kahit sino yan. Kahit nga po, kung si Atty. Leni Robredo yan, kung mapapatunayan na may maling ginawa, ako mismo ang mananawagan ng pagpapatalsik sa kanya kung Vice President pa siya. Pero fortunately, hindi ganun sa Atty. Leni Robredo. Nagkaroon din po siya ng notice of disallowance. Hindi po niya pinaabot ng 6 na buwan. Less than 1 month or a little over 1 month. Inayos niya, nagpaliwanag siya, sumipot siya sa COA at eventually na-settle nila. Wala na po, tinanggal na yung notice of disallowance kasi walang tinatago. Walang kailangang pagtaguan at walang ginawang mali, walang kinupit. No? Ako nga, nagtataka nga ako sa mga ito Sinasabi nila, minsan nakakabasa pa ako ng mga comment dyan. Galing sa mga DDS na pinagbibintang nila ako na bayaran daw po ako. Dahil dati daw po akong kakamping, nagtunog, loyalist na daw po ako. Unang-una sa lahat, mga kababayan, kakamping pa rin po ako. Pero I support the government, I support the President. And the President is President Bongbong Marcos Jr. And I don't think na magka-qualify ako bilang loyalist dahil hindi naman po ako pinanganak noong 1970s. No? Ang loyalist from day 1 up to now, loyalist. Yung po ang loyalist. No? Ako po ay supporter po ng gobyerno ni President Marcos Jr. Pero hindi ko po tinatalikuran sa Atty. Leni Robredo at ako po ay kakamping. Sinusuportahan ko pa rin po si Atty. Leni Robredo. Kaya dun sa mga nagsasabi dyan na binabayaran po ako, matulog na lamang kayo. Wala po kayo sa hulog. Kayo po yung mga makapolitiko lamang. Kung si Atty. Leni Robredo nga, pagkatapos matalo ng 2022, anong inaatupag niya? Yung kanyang mga gawain sa angat buhay para makatulong sa gobyerno, makatulong sa Pangulo. Ayan, aayusin nila ang Naga Sports Complex, if I'm not mistaken. Katuwang po sa tulong din ni Senate President Chisa Escudero at ng isang ahensya ng gobyerno which is DPWH. No? Ini-inspection nila yan para malaman kung paano ikukumpuni ang sports complex na iyan sa Naga, if I'm not mistaken. And then ito, yung pakikipagtulungan po ng Shopee sa angat buhay para makapag-provide po ng mga rescue boats at saka yung mga relief goods, no? Para sa ating mga kababayan. Yan po yung inaatupag na Atty. Leni Robredo. So kung yung sinuportahan ko ay sumusuporta na sa gobyerno, nakikipagtulungan sa gobyerno, anong gusto niyong gawin ko? Maging ala DDS na walang ginawa araw-araw kundi magreklamo, magbanta, magmura, gumawa ng mga negative na content, no? Kayo na lamang po dun sa mga nagbibintang sa akin dyan. Yung mga nag-aakusa, hindi po kayo maka-Pilipino. Uulitin ko. Sa Atty. Leni Robredo, yung sinuportahan ko, nakikipagtulungan sa Pangulo at sa gobyerno. This time, katuwang po niya DPWH para ayusin ng Naga Sports Complex. So, ganun po dapat, no? Kaya nga nagtataka ako sa mga ito, sila yung nanalo, yung mga DDS na yan, pero sila pa yung
parang bitter, no? At masama ang loob. Tapos, ayan, ang ginagawa nila. Nagkakaroon po ng pagbabago dahil may mga natutuklasan, nagkaroon ng impeachment, ang pinagbibintangan yung Pangulo. No? Wala talaga kayo sa hulog. Ayaw nyo talaga ng proseso ng batas. Sisisihin nyo pa si Congressman Sandro Marcos. Karapatan nyo yun, trabaho nyo yun, responsibilidad nyo yun sa taong bayan. Hindi kayo tinatraidor. Ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin sa konstitusyon at sa taong bayan. Pinapakinggan niya ang boses ng mga mamamayang Pilipino. Maisingit ko lang mga kababayan, eto po sa balita. 4 po ng mga kilalang vloggers, content creators ng DDS, hindi na daw po ma-access ang kanilang mga platform sa Facebook. Dahil dyan, pakinggan nyo po ang kuda ng taong ito patungkol po sa balitang yan. Ito na po. Grabe mga lords. Biglang nawala ang FB ni Ma'am Sas, KLC, at ni Ma'am MJ. Ganto na ba talaga? 'Di ba? So, wala kayong ibang solusyon kundi patahimikin ang mga taong walang ibang ginawa kundi paglaban ang karapatan nila, no? As a citizen ng bansa natin. Grabe talaga mga lords. Hindi tayo papayag, hindi tayo titigil, hindi tayo susuko. Para po sa akin, pabiktim na naman at naninisin na naman. Una sa lahat, ako po doubt dyan. Duda po ako dyan na sabay-sabay silang nawala ng platform sa Facebook. Duda po ako dyan. No? Kung meron po silang nagawang mga violation, maaari po silang talagang ma-terminate ang kanilang profile or account or pages or ma-suspend, no? Pero duda po ako kasi sabay-sabay. Sa tingin ko po, ito po, opinion ko lang naman, Kasi ito, may temang paninisin na naman At saka pa victim na akala mo ginugurgur sila or ginigipit, no? Ito po yung aking opinion dyan bilang meron din po akong Facebook page at saka profile. Sa tingin ko, dina-activate po nila ang kanilang mga Facebook pages or profile dahil marami po silang mga posts at mga content na maaaring makalkal, no? Ng TRICOM at maaaring magamit laban po sa kanila. Opinion ko lamang naman po yan, no? Hindi po ako sigurado pero yung po ang aking suspecha. Kasi nagtataka ako bakit sabay-sabay. Sabay-sabay nagkaroon ng suspension, termination, sabay-sabay nagkaroon ng violation. Isa lang pwede kong alam na pwedeng gawing sabay-sabay, sabay-sabay nag-deactivate. Yun lamang po, no? That's just my opinion, no? Maaring tama ako or maaring mali. Pero, itong mga ito, yung tema ng, yung pananalita nila, yung tono ng pananalita nila, akala mo, inaapi, ginigipit, no? Akala mo, government na naman ang may pakana nito. Akala mo, pinagkakaisahan. Bakit hindi mo siguraduhin muna? Kasi mamaya, pag tinanong ng TRICOM ang Facebook, kung dine-activate ba nila or sinuspend ba nila yung mga platform na yun, mamaya malaman natin na no, choice yan ng mga may-ari ng platform o di napahiya po sila, no? So yun po ang aking opinion dyan. Suspecha ko lamang, maaari po akong mali or maaari din naman po ako tama, no? So yun, going back, itong mga to, sobrang manise to the point na nagbababala na or nananakot na. Yun po yung naramdaman ko parang tinatakot na si PBBM na magkakaroon ng malaking consequence yung pangyayaring yan, yung impeachment na yan. Yan na po yung basa ko at ramdam ko sa mga sinasabi niya. No? So alam nyo, sa totoo lang na-realize ko, si Franz Castro, sila Teddy Casino, hindi po ako fans ng mga yan no? Kaya hindi ko po talaga sila isasama sa aking senatorial balls, no? Ang sigurado ko lamang po, 5 pa lang, no? 5 pa lang. 2 po from admin slate, si Senator Ping Lacson at si Chairman Abalos. No? Sigurado na po ako sa 2 yon. Sigurado ko po na iboboto ko sila. Doon naman po sa kampo namin, mga kakamping, si Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino at si Dean Heidi Mendoza. Ngayon, naiisip ko na isama ko kaya si Franz Castro at saka si Teddy Casino nang lalong uminit ang ulo or sumakit ang ulo ng mga ito. Dahil sa ginagawa nila, dahil sa ugali nila ng pambibintang, isama ko na kaya si Franz Castro at saka sila Teddy Casino. And kasi, alam nyo, sa totoo lang, sa tingin ko, pag nanalo yan, sila Franz Castro, lalong magngingit-ngit sa galit ng mga ito. Dahil sa totoo lang, sila Franz Castro po ang nag-aasikaso ng impeachment. Bakit hindi sila ang sisihin nyo? Bakit hindi sila yung batikusin nyo?
Bakit ibinibintang niya sa presidente? Wala namang hands-off naman dyan ng executive. Hindi po makikialam si PBBM dyan. Maaari siyang magbigay ng advice or na kanyang opinion, pero hindi niya pwedeng utusan ng legislative na itigil niyo yan or ituloy niyo yan. Once na meron nang nag-file ng mga impeachment complaint, wala pong magagawa ang Pangulo dyan. At wala rin magagawa ang Congress or ang House of Representatives kundi tugunan ng complaint at iakyat sa Senate. At doon natin malalaman kung magkakaroon ng conviction. Pero sila nga po, sisi ng sisi sa Pangulo. No? Tapos, to the point na nagbabanggit na ng mga, parang nanunumbat na ng utang na loob, pinapalabas na traidor. Hindi ganon. Kung sa tingin nyo, na traidor kayo dahil tapat sa taong bayan, yung mga pinagbibintangan yung traidor dahil nakikinig sa taong bayan, o ginagampanan nila ang kanilang mandato na minandato ng konstitusyon at ng mga Pilipino, napakamalas nyo. Dahil hindi kayo kinakampihan, hindi kinakampihan ng mga politiko nyo, kundi ang Pilipinas at ang mga Pilipino ang kinakampihan. Dahil yun po ang tamang gawin. Yun ang tamang gawin, mga kababayan. Kaya iniisip ko, idagdag ko kaya kay Senator Ping Lacson, kay Chairman Abalos, Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, at saka si Dean Heidi Mendoza, idagdag ko kaya sila Franz Castro at saka sila Teddy Casino na lalong sumakit ang ulo ng mga ito. Dahil for sure, kapag yung mga yan naging judge sa impeachment, lahat sila papabor sa impeachment ni VP Sara para matanggal sa pagka-Vice President. Well, definitely, titignan naman nila yung mga ebidensya at saka yung merit ng mga complaint at saka ng mga articles of impeachment, no? I'm sure, fair and square yung mga yan. Pero dahil nga, yan sila Franz Castro, may nakita na silang mga ebidensya tsaka mga probable causes Kaya talagang sila gigil na gigil sa impeachment na yan. Kaya hindi ko po maunawaan ng mga ito na sa kahit anong nangyayari sa kanilang mga iniidolo, kay Kibuloy, kay Harry Roque, kay Alice Guo, kay Labadoy na nasampahan ng mga kasong libel, sa lahat halos ng nangyayari sa kanilang mga iniidolo, si PBBM ang sinisisi. As if si PBBM ang may kasalanan lahat. Hindi nga nagsasalita yung mama hindi nga kayo pinapatulan sa mga pambabastos nyo Inaatupag yung pagtatrabaho. Nakakastorbo na nga kayo sa pagtatrabaho niya Sa totoo lang. No? Kaya nga talaga hanga ako kay Atty. Lenny. Kasi si Atty. Lenny yung naging rival, pero si Atty. Lenny yung gumagawa ng sarili niyang paraan para makatulong sa Pangulo at sa gobyerno at sa mga Pilipino. Dahil at this point in time, dapat talaga tayo nagtutulungan. Wala. Kailan kaya sila mamumulat, mga kababayan? No? Kaya, isa sa mga reason din kung bakit ko to ginagawa ng content to mga ito, dahil alam nyo, mabalik po tayo dun sa mga account, mga profile and pages na na-deactivate daw or na, ewan ko kung na-suspend, na-deactivate or na-terminate, bigla na wala yung mga Facebook pages nila. Isa sa reasons kung bakit ko ginagawa ng content ng mga ito, para masave po natin yung content nila, dahil in case na kailanganin sa korte or ng TRICOM, meron po tayong nakatago na pwede nating ibigay. Para kahit mag-deactivate yung mga yan, mag-terminate ng kanilang mga account, wala, nandyan na, nakasave na sa server ang kanilang mga content. Kasi yung mga yan, walang preno, wala silang limit, wala silang pakundangan, wala silang kinoconsider. Sasabihin nila ang gusto nilang sabihin. Pero kapag pinatawag sa TRICOM, hindi naman sumusulpot. Kanya-kanyang excuse letter, kanya-kanyang pugaan. So, yun lamang, mga kababayan. Salamat po sa panonood. Sana po nakuha niyo po yung mensaheng pinahatid ko sa inyo sa video na ito. At makapag-comment po kayo. At magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.